Magandang umaga. Okay, our topic today is about Philippine psychological thought and concepts and method. Okay, let us define first, or let us study first again what is Filipino psychology. Okay, Filipino psychology is the scientific study of the ethnicity, society, and culture of a people and the application to the psychological practice, indigenous knowledge rooted in people's ethnic heritage, consciousness. Okay, it is based on Filipinos' true feelings, behaviors, and mostly derived from indigenous Filipino source, language, and methods. It is described largely as post-colonial and as liberation psychology. So, ang psikolohiyang Pilipino or Filipino psychology ay isang pag-aaral kung paano mag-isip, okay? Magdamdam at kumilos ang mga Pilipino at kung paano nakakaapekto ang kanilang kultura at lipunan sa mga bagay na ito. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang natatanging paraan ng pagtingin sa mundo at paggamit ng kaunawang iyon upang tulungan sila sa mga praktikang psikolohikal tulad ng therapy. Okay? Magbigay tayo ng example. Ayan. Pagmasdan ang larawan. Ano sa palagay nyo ang inyong nakikita? Ayan. Mayroong dalawang tao sa larawan. Sa psikolohiyang Pilipino, mayroong malaking konsepto na tinatawag na kapwa. Ito ay tungkol sa kung paano magkakonektado at nagbabahagi ng iisang kahumanan ang lahat. Parang sinasabi nito na magkasama tayo sa laban na ito. Di ba kilala tayong bilang mga Pilipino sa ating pakikipagkapwa at sa ating unity, okay? Napakahalaga ng ideyang ito dahil ito ay nagpapaalala sa mga tao na pangalagaan ng bawat isa. Okay, magbigay ng empathy at isipin ng kabutihan ng buong community at hindi lamang ang ating sarili. Okay, pagdating sa pagtulong sa mga taong may mga suliranin sa kalusugan ng isip or mental health, sa halip na nakatuon lamang sa individual na therapy, maaaring magmungkahi ang psikolohiyang Pilipino na isama ang buong komunidad. Ibig sabihin, lahat ay nagtutulungan upang suportahan at maunawaan ng mga taong nangangailangan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga group activity, kagaya na lamang ng pagbabahagi ng responsibilidad at pagtutulungan. Sa pamamagitan nito, lumilikha sila ng malakas na pakiramdam ng pagiging bahagi at suporta na mas pinapadali para sa mga taong may mental health challenges na madama yung pagtanggap at pagpapagaling. So, sa tulong ng komunidad, sa tulong ng komunidad, mas napapadali ang paggaling ng isang taong may mental health challenges. Nagsisik sila ng support and guidance sa kanilang social networks, kagaya na lamang ng family, okay, friends, and community. Okay, dumako na tayo sa mga several types of psychology in the Philippines. Ito ang academic and scientific psychology, academic philosophic psychology, ethnic psychology, and psychomedical system. Okay, academic scientific psychology. This follows the American-oriented psychological tradition that can be traced back to Wilhelm Wundt in 1876. It was introduced in the Philippines through formal American education system. Okay, this branch of psychology focuses on research, empirical studies, and the scientific understanding of human behavior and mental processes. It encompasses various subfields such as cognitive psychology, social psychology, and developmental psychology. So, ang academic scientific psychology ay nakatutok sa Amerikanang tradisyon na nagsimula sa gawa ni Wilhelm Wundt noong 1876. Okay, ito ay umabot sa Pilipinas sa pamamagitan ng formal na sistema ng edukasyon na itinatag ng mga Amerikano. Ito ay isang sangay ng psikolohiya na nagbibigay prioridad sa pananaliksik, okay, empirical na pag-aaral at siyentipikong pagsusuri ng pag-uugali at proseso ng pag-iisip ng tao. Kasama rito ang iba't ibang subfield tulad ng cognitive psychology, social psychology, and developmental
psychology. Okay, sa pamamagitan ng masuring pagsisiyasat at analysis, ang mga practitioner sa larangan nito ay naghahanap ng mga batayan na nagtutulak sa kaisipan, damdamin at pag-uugali ng tao na nagbibigay ng mas malalim na pag-uunawa sa komplikadong kaisipan ng tao. Okay? Magbigay tayo ng halimbawa. Isang halimbawa dito ay ang pag-aaral na isinasagawa upang suriin ang epekto ng paggamit ng social media sa kalusugan ng kabataan. Maaaring magdisenyo ng ang mga mananaliksik ng isang pag-aaral kung saan kanilang susukatin ang mga variable tulad ng oras na ginugugol ng mga tao sa social media, kadalasang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan online, at mga antas ng depresyon na inuulat ng mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga datos na ito, gamit ang survey, interview at posibleng physical na pagsukat or what you call field interview, maaari nilang makita ang relasyon ng sanhi at bunga sa pamamagitan ng paggamit ng social media at ang epekto nito sa kalusugan. Okay, sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng mga kolektadong datos gamit ang mga pamamaraan na ginamit, kagaya na lamang ng survey, maaaring gumawa ng konklusyon ng mga mananaliksik higit sa mga epekto ng social media sa kagalingan or ng kabataan or sa mental health ng mga kabataan. Ang pinag-aaralan dito ay tungkol sa epekto ng social media sa mental health ng kabataan. Ang ganitong research ay nag-aambag sa mas malawak na pag-unawa sa kung paano nakakaapekto ang teknolohiya sa mental health ng mga tao. Okay? Ang mga ganitong pag-aaral ay hindi lamang nagdadagdag sa kaalaman sa larangan ng academic at scientific, kundi meron din itong practical na implikasyon at maaaring makagawa ng intervention na naglalayong magtaguyod ng kalusugan ng isip or mental health at mas mapapabuti ang mga kabataan. Okay, susunod naman na type, which is academic philosophic psychology. This was started by a priest professor at the University of Santo Tomas during the 17th century Spanish era. This tradition originally came from writings of the preachers and friars in philosophy and pre-scientific Spanish elites and would later join with the American-oriented psychology. Okay? This type of psychology combines philosophical perspective with psychological principles. It delves into questions related to nature of the mind, consciousness, and the self. It aims to bridge the gap between philosophy and psychology. So, sa academic philosophic psychology, pinagsama ang philosophy at psikolohiya. Noong ika-17 sa siglo sa Espanya, ang mga propesor sa Universidad ng Santo Tomas ang nagsimulang mag-isip tungkol sa isipan at kalikasan ng tao sa paraang pinagsasama-sama ang mga ideya sa filosofiya at mga konsepto ng psikolohiya. Ang paraang ito ng pag-iisip ay unang nagmula sa mga sulatin ng mga pari, okay, ng mga fraile at ilang mamamayang Espanyol na interesado sa pag-unawa kung paano gumagana ang isipan. Sa mga sumusunod na panahon, ang paraang ito ay pag-aaral ng isipan ay nagkasama sa mas makaagham na psikolohiyang Amerikano. Okay, which is ang academic philosophic psychology. Ito ay tumitingin sa mga malalaking tanong tungkol sa isipan, tulad ng ano nga ba ang kamalayan, kung paano gumagana ang ating isipan, at ano ang nagtutulak sa atin bilang isang tao. Okay? Sinusubukan itong pag-ugnayin ng mga ideya ng filosofiya na tumatalakay sa malaking tanong tungkol sa buhay, sa praktikal na bahagi ng psikolohiya na nag-aaral ng kilos at kaisipan ng tao. Okay, sa simpleng salita, ito ay isang paraan ng pag-iisip na sumusubok na maunawaan ng isipan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa malalim na mga ideya sa filosofiya kasama ang praktikal na mga konsepto ng psikolohiya. Layuning mas maunawaan kung ano ang nagpapatakbo sa atin bilang tao. Okay?
Ito ang isang halimbawa, okay? Imagine you're thinking about why people act the way they do when they face with difficult decision. Okay, sa tradisyonal na psikolohiya, maaari mong gawin ay mag-obserba kung bakit nagbe-behave ang isang tao sa ganong sitwasyon. Pero sa academic philosophic psychology, magtatanong ka ng mga katanungan na what does it mean to be free to choose, okay? Bakit ang pag-iintindi sa tama at mali ay nakaka-impluwensya sa ating desisyon? Are there universal ethical principles that guide humans' behavior? So, kung sa tradisyonal na psikolohiya, ang focus ay tungkol sa observing behavior, sa academic philosophic psychology naman ay nag-a-add ng layer ng philosophical reflection, okay, na naglalayong mas maintindihan pa ang mga motivation at ethical considerations tungkol sa mga aksyon ng isang tao. Dumako naman tayo sa pangatlong psikolohiya, which is ethnic psychology, okay? Sa Pilipinas, ang psikolohiyang etniko ay nag-aaral ng mga natatanging pananaw at practice ng ibang-ibang etnikong grupo sa buong bansa. Okay? This also includes psychological system works out by Filipinos with Filipino indigenous elements as basis. Example given is Hermano Pool, Rizal, Isabel de los Reyes, and Calao, etc. And psychology ng mga Pilipino or psychology as formulated by Virgilio Enriquez. Okay, ethnic psychology in the Philippines emphasizes cultural and indigenous perspective. It considers the unique psychological experience, beliefs, and practice of different ethnic groups within the country. This stream includes indigenous psychology, which draws from Filipino language, culture, literature, and other indigenous elements. Okay? Okay, sa kabaliktaran ng klasikal na psikolohiya na kadalasang nagbibigay diin sa mga teorya at pamamaraan ng pang-universal, ang psikolohiyang etniko ay tumitingin sa kung paano hinuhubog ng kultura at tradisyon ng mga saloobin, damdamin at pag-uugali ng mga tao. Ipinapakita nito ang mga katutubong paniniwala, kagaya ng kwento, mga practices, at iba pa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng wika, panitikan at mga myth at alamat ng mga Pilipino, layunin ng psikolohiyang etiko na maunawaan mga psikolohikal na karanasan ng iba't ibang komunidad sa Pilipinas. Sa pinakapayak na kahulugan, sa pinakasimpleng kahulugan, ito ay tungkol sa pagkilala at pagpapahalaga sa kultural na pagkakaiba na nakaapekto sa mga proseso ng kaisipan at kagalingan ng tao. Magbigay tayo ng halimbawa. Ayan. Base sa larawan, ano ang nahihinuhan nyo? Okay, ito ay bayanihan. Ang practice ng bayanihan sa kultura ng mga Pilipino ay naglalarawan ng mga psikolohikal na prinsipyo kaugnay ng suporta sa komunidad, pagkakakilanlan sa kultura, at layunin sa buhay sa pamamagitan ng pagtutulungan upang tulungan ang mga kapitbahay na nangangailangan. Pinapalakas ng bayanihan ang malalim na ugnayan sa lipunan at pinatatibay ang kahalagan ng suporta sa lipunan para sa mental health. Ang paglahok sa mga gawa ng kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa, okay, ay nagpapalusog ng positibong mga resulta sa kagandahang loob para sa kagandahang loob. Okay, sa pamamagitan ng paglahok sa mga kaugalian tulad ng bayanihan, nakakakuha ng kahulugan at kasiyahan ang mga individual mula sa kanilang mga kontribusyon sa komunidad. Okay, sumasaya yung mga tao kapag sila ay nakakatulong sa kapwa, na nagpapalakas sa kanilang kabuuang pakiramdam ng layunin at kasiyahan sa buhay. Okay, sa pamamagitan ng pakikilahok sa iba, nakakatulong ito upang mapabuti ang ating tinatawag na mental health. Dumako naman tayo sa huling sistema, which is psychomedical system. Okay, ang psychological tradition that is closely related to ethnic psychology, the psychomedical tradition that has religion as a basis and explanation. This includes the faith healing practice
of the Babaylan and the Catalonan. Ano nga ba ang Babaylan? Diba? Ito yung tradisyonal na manggagamot ng mga Pilipino. According to Salazar, he believes that no real healing could take place if there were no common etiology or frame of reference, understood and accepted by both healer and patient. Okay? The psychomedical system integrates psychological principles with medical practices. It focused on mental health assessment, diagnosis, and treatment. Professionals in the field work closely with medical practitioners to address psychological issues in a clinical context. Okay, ang sistema ng psychomedical ay combination ng psychology at medicine upang tulungan ang mga taong may mga issue sa kalusugan ng isip. Okay? Imaginein mo. Kapag ang isang tao ay nalulungkot, nababahala o may problema sa kanilang pag-iisip o damdamin, maaaring sila ay pumunta sa isang professional na psychomedical or mga psychiatrist. Okay, ginagamit ng mga professional na ito ang kanilang kaalaman sa psychology at medicine upang alamin kung ano ang nangyayari at paano sila makakatulong. Maaari nilang kausapin ng tao, gawin ng ilang mga pagsusuri, o magmungkahi ng iba't ibang paraan upang magkaroon ng mas mabuting pakiramdam. Tulad ng therapy or gamot. Sa madaling salita, sila ay parang tulay sa pagitan ng pag-unawa sa kung ano ang nangyayari sa iyong isipan at paghahanap ng paraan upang gawin itong mas mabuti. Okay? Ayan, isipin natin na may isang tao na patuloy na nalulungkot at nawawalan ng interes sa mga bagay na dati niyang ini-enjoy. Okay, mayroon din siyang problema sa pagtulog at sa pagkain. Nahihirapan silang magpatuloy sa kanilang araw at na-overwhelm sa kanilang mga emosyon. Kaya't naisip nilang humingi ng tulong mula sa isang psychologist. Okay, nagsisimula ang isang psychologist sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila tungkol sa kanilang mga damdamin at karanasan. Sinusubukang maunawaan kung anong maaaring maging sanhi ng kanilang mga sintomas. Maaari silang magtanong tungkol sa anumang mga lalaking pagbabago sa buhay, nakaraan, mga karanasan o pamilya na makikasaysayan ng mga isyu sa kalusugan ng kaisipan. So, pamamagitan ng pagtanong-tanong na ito, ina-identify nila kung ano ang ugat ng problema. Pagkatapos magtipon ng impormasyon, maaaring magsagawa ang profesional na mga pagsusuri upang suriin ang kalusugan ng kaisipan ng tao, tulad ng mga pagsusuri sa depresyon or interview. Maaari rin silang makipagtulungan sa isang doktor sa medisina upang alisin ang anumang physical na kondisyon na maaaring magdagdag ng mga symptoms. Okay, batay sa kanilang pagsusuri, maaaring magmungkahi or magbigay ang mga psychologists ng isang paraan sa panggagamot. Maaari itong session therapy or medicine. Okay, sa buong proseso, ang ginagawa ng psychologist is i-observe ang kanilang pasyente tungkol sa mga pagbabago or progreso. Ayan, sa pamamagitan nito, nalalaman nila kung ano ang kailangan i-adjust, ang therapy ba or ang gamot. Okay, sa pamamagitan nito, nakakatulong ang mga psychologist sa paggaling ng tao. Ayun lang. Wala muna tayong activity regarding sa lesson na ito kasi ang activity dapat natin dito ay short quiz. Okay, see you on our next class. Bye!